ni Erice. Oh, yung gigil na gigil si Claire Castro dahil dito sa balita na ito ni Erice. Oh, panoorin natin itong interview ni Erice sa kay Corina Sanchez. Dito gigil na gigil si Madam Impactang Claire eh. Sabi niya, sa isyong ito, makakasama natin ngayon Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Kung Egay, maraming salamat. good morning. Nandito ka ngayon. Ma'am Corina. Okay, teka Yes. muna, yung unang-una. Una lang, tapos iiwanan na natin siya. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niya unawain. Kasi ang Hindi niya naunawaan, bobo yun eh. Oo, impactang bobong Claire Castro yun eh. Sabi niya, hindi ka naman daw spokesperson. So hindi ka naman daw dapat magsalita. Gago. Hindi spokesperson si Erice, pero si Erice ay isang congressman, meron siyang constituency, at isang Pilipino. So kapag palpak ang presidente, kahit sino sa mga Pilipino pwedeng magsalita against yung palpak ng presidente. Claire Castro, walang gustong umagaw ng iyong pagiging spokesperson dahil bobo at tanga lang ang gustong maging spokesperson ni Bongbong Marcos. Wala siyang makuha. Tangina, sa tinagal-tagal, sa dami ng dumaan na mga spokesperson ni Bongbong, ikaw lang ang tumagal. Bakit? Kasi ikaw yung pinakatanga. Claire Castro, ikaw yung pinakatanga na spokesperson. Kaya tumagal ka dyan dahil tanga rin si Bongbong. Dahil ang tanga, ang na-attract niyan, puro tanga lang din. Puro bobo. Hindi kaya ng isang matinong tao ang maging spokesperson ng walang silbi na tao. Ikaw lang. So yung pagiging spokesperson, matagal nang inaalok yan kahit kanino walang tumatanggap. Ikaw lang ang tumanggap dahil patay gutom ka. Ganun yun. Claire Castro, ikaw na, sa'yo na yan. Walang gusto. Kahit ako, alokin ako ngayon ni Bongbong eh. Bigyan ako malaking pera. Boss, di palitan mo si Claire Castro. Wag na, uy, fuck you. Fuck you. Ayoko. Ang ina ninyo. Mantak nyo, magsisinungaling ako sa taong bayan. Yan ay ipapakain ko sa pamilya ko pag sisinungaling sa taong bayan. Mga walang hiya kayo. Kaya walang threatened to si Claire Castro kasi pag hindi na spokesperson si Claire Castro, magbubuti na sila ulit. Oo, mga patay gutom na ulit yung pamilya niya. Wala namang gustong kumuha. Ikaw, may kaso ka, kukunin mo si Claire Castro, makukulong ka bukas din. Ganun kabobo yan. Kaya yung sinasabi dito ni Erice, hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin, pero mas naniniwala ako dun sa bobo siya. Kaya hindi niya maintindihan yung mga sinasabi ni Egay Erice. pahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan, si Speaker Romualdez. Kasi babata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya, may makukulong. Sabi niya, may Independent People's Commission. Sinabi niya, ICI. Sinabi niya, 1 million houses. Sinabi niya, 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila yung pahayag ko. Pahayag ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina. Pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila. Yan ang sentimiento nila. At dapat, maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung Yan yung sinasabi natin, sabi ni di ba? Bukas ang Pangulo sa lahat ng gustong makipag-usap sa kanya. Di ba pinapakalat nila si Inday Sara daw ay gusto makipag-usap kay Pangulong Marcos. Bukas daw, bukas. Ang Pangulo sa pakikipagdialogo. Ito nga ang ginagawa ni Erice, putang ina, galit na galit ka na eh. Sinasabi nga ni Erice kung ano yung sentimiento ng taong bayan. Kung bukas kayo sa pakikipagdialogo, dapat naiintindihan nyo. Dapat iniintindi nyo at ina-acknowledge ninyo, well noted doon sa sinabi ni Erice. We'll look into it and we will try to improve. Sorry sa mga constituents niya kung hindi kayo satisfied. We will try our best to satisfy you. Ganon. Dapat ganon. Pucha, hindi eh. Galit kagad, nangangagat kagad eh. Pucha, asong-aso kasi to si Claire Castro, palibaso walang utak eh. alam lang, kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko, lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh? Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh.
Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang Hirap yun. Walang isip eh. Walang isip. Tiga Caloocan pala yan eh. Si Claire Castro. Tapos putsang nang gulo-gulo dyan sa Caloocan. Sabi niya wala daw krimen sa Pilipinas. Gago Claire Castro, maglakad ka dyan sa bagay. Yung ganyan itsura ni Claire. Tangina kahit paglakad sa kanto yan, walang magpapansin dyan eh. Baka sabihin, ay putang na yan, yung baliw yan. Huwag niyong lapitan niya. Alam ng taong bayan kung gaano kabaliw si Claire eh. Pag bumabayan ng Caloocan, naglakad dyan doon, puta iwasan ng tao yan. Iwasan niyo yan. Tangina nangangagat yan. Baka mandura yan. Oo. So matagal na kasi si Claire Castro. No, hindi na yata umuwi ng Caloocan. Kaya hindi niya na alam yung sentimiento ng mga taga-Caloocan. Nakaranas lang ng ano eh. Nakaranas lang ng karne. Nakaranas lang ng aircon eh. Nakalimot na sa kahirapan, Claire. Ha? hindi niya nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yun. Saklap naman. Nonoy Claire Castro, inaasar ka ni Coring, oh. Sabi ni Corina Sanchez, mema ka lang daw. Tiyangin na yan, boba ka kasi. Wala na, Claire Castro, hindi ka na kahit media, hindi ka na nire-respeto. Palagay ko nga, kahit pamilya mo, hindi ka na nire-respeto sa kabaliwan mo eh. Kung ako nga anak mo, kung ako anak mo, putang ina, isaswap kita sa lapis. Isaswap kita sa lapis. Ipapalit kita bukas na bukas din. O putya yung nanay ko, pengi ako 2 lapis, papalit ko yung nanay ko. Tangina, baliw na eh. Mema ka pala eh, mema eh. Alam mo na kailangan kasi may balik eh. So, Pero kasi alam mo, pag yung, ano ba, yung misis ko, dadaldal, parang tahimik na lang, hindi na ako kumikito. Pareho kami dyan kami. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami din sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban centers dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan. Sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila. O yan yung sinabi ni Erice. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire. Balikan natin yan si Erice Memia. O tingnan ninyo kung anong sagot ni Auntie Claire Castro. O diyan sa sinabi ni Egay Erice. O eto lang, wait lang ha. O ayan na, putang ina, mangangagat na naman to. Mangangagat na naman to si Claire. O sige, pasok Claire Castro. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento, ile-level up niya ang sarili niya dahil siya ay isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Putangin na mo. Pag sinabi ng tao, may basihan yun. Pag sinabi ng mga Pilipino na naghihirap, may basihan yun. Pag sinabi ng Pilipino, ay, sawang-sawa na kami Kong Erice. Sa baha, putyang ina, ibig sabihin, binaha sila. Pag nagreklamo ang tao, ibig sabihin, meron silang hindi magandang naramdaman, Claire Castro, bobo ka talaga. Alangan na mamalungkot ang tao kung masaya buhay niya. Alangan na magreklamo ang tao kung ang mga pamilya nila, napapag-aral nila yung mga anak, napapakain nila yung mga anak nila, pamilya nila, nabibilan nila ng mga gamit, papaaral nila sa magandang eskwela, bibigyan nila ng baon, maayos 3 beses ang araw sila kumakain, may ipon pa sila, hindi binabaha yung mga bahay nila, hindi sila apektado ng pagmamahal ng presyo ng mga bilihin na afford naman nila lahat. Kung ganun ang tao, tingin mo may magrereklamo, Claire, tanga. Magrereklamo ang tao kapag naramdaman nila yung hirap. Ganun naman talaga, limbawa, na natusok ka ng karayom, sabi mo, aray! Aray! Kasi aaray ka. Hindi ba, alam nga naman, hindi ka naman natutusok. Putang ano, umaaray ka, cancer na yan. May cancer ka na nun. Pag umaaray ka, aray, ang sakit, ang sakit. Wala naman tumusok sa'yo, pero masakit. Puta, may cancer ka na yan. So, lahat ng tao, kapag may nararamdaman, ang unang-unang gagawin yan, magre-react. O halimbawa, nakita yung mukha mo. O, pucha, maiinit na ulo ng tao dahil na makikita yung mukha mo. So lahat ng tao na nagsasalita, merong pinaghuhugutan, may pinanggagalingan. Yung baliw lang, katulad mo, yung reklamo ng reklamo na hindi naman hirap sa buhay. Tanga. Inaangat lang daw ni Erice yung sarili niya, gago. Inaangat ni Erice, sinasabi na nga ni Erice, hindi naman akin to. Ito yung narinig ko sa Caloocan. Bumaba ka kasi sa Caloocan, Claire, para malaman mo. Tangina ninyo yung Caloocan, sa sobrang bulok ng Caloocan, si Trillanes tumatakbo na dyan. Kaya ka namumura eh. Sa sobrang wala na mapagpilian, dahil sa sobrang gulo dyan sa Caloocan, putang ina niyan. Pati si Trillanes tumakbo na dyan. Akala ko nga mananalo si Trillanes eh. Medyo tumaas pa bilib ko sa mga taga Caloocan dahil natalo si Trillanes eh. Pero walang hiya ka, Claire Castro.
Pumunta ka sa syudad mo, sa Caloocan, tapos mag-ikot-ikot ka doon. Tingnan mo, putang ina, naka-tiles na ba yung mga kalsada dyan? Ha? Mayroon na bang business district ang Caloocan? Meron na ba kayong BGC? Meron na ba kayong Ayala Avenue, ganyan? Wala. Putang ina yung Caloocan. Nung huling dumaan ako dyan 10 years ago at saka dumaan ako nung nakaraan, ganun pa rin yung Caloocan. Madami pa rin kalokohan dyan. Inutil ka. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya at Anong ebidensya nga hanapin mo? Magnanakaw nga kayo lahat. Ayan na nga, bahang-baha na. Ang taas ng presyo ng bilihin. Tapos, hindi naman sa Caloocan tong problema na to sa buong Pilipinas. Ang daming komunista, kaibigan nyo yung mga rebelde. Ang mahal ng presyo ng bilihin. Putang ina, yung pinangako nyong pabahay, wala naman nangyari. Yung pinangako nyong yung pinangako nyo itutuloy yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, wala naman nangyari. Sabi ni Diego Latigo, Shabu Business District, meron sa Caloocan, putyang ina nyo. Hindi naman to problema ng Caloocan, problema ng Pilipinas to. Binabaha, ninanakawan, taas ng krimen, taas ng presyo ng bilihin. Hindi mo na kailangan ng ebidensya, Claire Castro. Kita mo yung, alam mo ebidensyang pinakamalupit, Claire? Yung yung trust rating, approval and trust rating ni Bongbong. Yung approval and trust rating ni Bongbong, kung hindi ka ba naman tanga, negative 27, yun ang pruweba na wala kayong silbi. Oo, na walang may tiwala sa inyo, dapat yun ang inisyo. Anong pruweba hinahanap mo? Kailangan ng pruweba ng burden of proof is with the accuser. Gago. Nagmamanifest sa trust rating ninyo. Sagi, kaya ka nga minumura eh. Kaya nga nagpunta ka ng Canada, pinagmumura ka doon eh. Tinawag ka pang pangit. Kaya nga nung nagpunta si Bongbong dito sa Davao at nagnakaw ng proyekto ng may proyekto, minumura siya ng mga estudyante. Yun yung pinakamalupit na pruweba na talagang putang ina wala kayo nagagawang matindis maganda sa bayang Pilipinas, mga hayop kayo. Yun lang yun. Ano pa ebidensyang hinahanap mong ogag ka? Tang ina, bulag ka ba? Nakasalamin ka na, hindi mo pa nakikita? kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. All dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yan kay Congressman Erice? Lin, salamat sa iyo, Lin, ha? Sa iyong pakulay. Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon, na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary... Ang sinungaling si Vince. Natural, magsisinungaling yun. So ikaw na nagsabi, sinungaling si Vince. Yan ang pinasinungalingan ni Vince. So sinungaling si Vince. Kanino ka maniniwala? Kay Erice o kay Vince Dizon? Kay Erice. Si Vince, napakasinungaling. Sabi ni Vince Dizon, yung ginawa niyang kalsada sa EDSA, tatagal na 5 taon. 5 buwan pa lang, sira na. Sabi ni Vince Dizon, babantayan daw niya yung corruption. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong sa corruption. Sinungaling si Vince, talagang pasisinungalingan niya yan. Pag tinanong mo si Vince, siyempre magkakakutsaba kayo. Sasabihin ng Vince, anong gagawin? Tinawagan mo pa ako, i-deny mo lang yan. Wala ka na ibang dapat gawin, kundi i-deny yan, Claire Castro, tanga mo naman. Yun lang man trabaho mo, magsinungaling lang din eh. Di magsinungaling ka lang din. Ganun lang yun. Vince Dizon, dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan
yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun Totoo naman yun eh. Ilang buwan na, simula nung SONA. Actually, last year, sinabi niya, mahiya naman kayo. Nag-SONA na ulit. Ano yung sumunod na ipinangako niya? Racket. Tapos nangako pa siya na, na makakasuhan na, makukulong na yung kanyang pinsan. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Nakailang bahana. Nakailang bahana yung dumaan sa atin, hindi pa nakukulong yung hayop na pinsan niya. Yung baboy na pinsan niya. Oh, so, anong sentimiento ng tao? Naniniwala pa ba ang tao sa Pangulo? Hindi na, kaya nga negative 27 yung trust rating niya. Kaya nga bagsak na bagsak yung approval and trust rating kasi nga wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Yun ang pruweba. Oh, so sinasabi talaga ni Erice yung totoo. Kasi yung din ang sentimiento natin, maka-Erice ba tayo? Di naman. Dilawan man yan si Erice. Pero talagang sinasabi niya na, putya, itong problema natin ngayon. Yung sinasabi ng mga constituents ko, dapat makinig sila. O kita mo, nakikinig ba sila? Hindi. Gigil na gigil si Madam. ere niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, yan pala ang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng... Ganito magsalita parang ogag eh. Tangina wala nang masabi eh. Mahina ka gumamit ng mga salita, Claire, no? Bakit ka ginawang speaker, spokesperson nang wala kang alam sa wordplay? Abogado ka pa naman. Puta, kung ako talaga ang spokesperson, dali lang naman sagutin itong mga tanong eh. Dali lang naman yan. Para kaya lang kasi dahil gigil na gigil siya, o dahil yun ang trabaho niya, babuyin yung mga kalaban ng gobyerno, sila binababoy. Hindi na gagawa yung trabaho niya, paikot-ikot at kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig. Tangin to bobo. Pakahina mo, Claire. Mahina ka sa bardagulan, Claire. Putya, mag-seminar ka sa akin. Karil, P1N, mabuhay ka. Iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Sabi nga ni Erice, inutil, sabi ni Erice, relax ka lang, Claire. Putang ina ninyo. Pag wala na kayo sa kapangyarihan, lahat kayo ididimanda ko. Humanda kayo, walang magtatago Walang aalis sa Pilipinas Kasi sa panahon ngayon, kung di ka ba naman bobo, Claire, alam naman namin binayaran nyo lahat Alam namin na bayad nyo lahat. Ilang taon na lang naman. 1 taon na lang naman tapos na ang problema ng bayang Pilipinas. Kung problema man lang kayo. So pagtapos na kayo, wala na kayo sa kapangyarihan, humanda kayo. Kasi hahabulin kayo ng mga Pilipino sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa nyo. Negative 27 trust rating, ma'am. Uubusin kayo, maniwala kayo, galingan nyo magtago, pati ikaw. Kaya na magtago ka sa matris ng nanay mo kung gusto mo. Diba? Inutil. Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. At least kahit ganito mga balita sa Pilipinas, napasaya ko kayo. At kung talagang masaya kayo, i-upload natin to as video. Mapalad ang mga nakapanood ngayon dahil mga members na lang makakapanood ng mismong live, pero i-upload natin to as video. So i-share ninyo, i-like ninyo para mapanood ng lahat ng mga salot sa Pilipinas. Baka sakali mamatay sila sa inis o mabawasan ng mga demonyo sa Pilipinas, di ba? Kita-kits tayo mga bossing. Maraming salamat po sa inyong mga ayuda. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay,
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng